SSS members, ay nako, welcome po dito sa inyong paboritong programa, ang Usap Tayo. Ako po si Vangie Jamitas mula sa Public Affairs and Special Events Division ng SSS. Para masarap ang kwentuhan natin ngayon, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating katandem, si Sir Jomer Gonzales. Hello, Sir Jomer! Hi, ka-partner Vange. Ayan, mabuting araw sa inyong lahat. Excited lang ako at curious lang ako kasi, Sir Jomer, kung paano minomonitor at namamanage na handle ng mga SSS members ang mga monitoring ng records nila sa SSS, yung paano nila chine-check ang contribution nila, ganun ba? Sila. Actually, ito lagi naming pinopromote yan na marami na tayong way to check your records kay SSS, di ba? Hindi ang dati nung unang panahon na parang the only way to check your contributions or your records is by visiting the nearest SSS office. Yes, laging ganun, ano? Di ba? Ngayon, andyan syempre number 1 yung ating my.sss. Yes. Di ba? Yung online natin. So, maglalagin lang kayo dun sa inyong my.sss account. So, pagka nakalagin na kayo, ma-check na ninyo loans, contributions ninyo. If you have your WISP or WISP Plus, makikita nyo rin dyan. Usually ba, ano yung mga karaniwang experience ng mga members pag verify ng mga records nila sa SSS? Well, yung mga experiences nila daw, syempre nandiyan talaga yung pupunta sila sa branch. Talagang hindi na maaalis talaga yan di ba? Na pupunta sila sa branch, pupunta sila, titingnan nila yung kanilang contributions, i-verify nila yan dyan. Yung nga lang talaga pinopromote talaga natin na aside from the branches, andyan din may call center tayo. We have our hotline, di ba? So tawag lang kayo, 81455, di ba? Yung hotline natin. And of course, ipopromote din natin yung mainit na mainit pa to, yung ating bagong email address, the corporate email address, yung usaptayo@sss.gov.ph. Okay, Sir Jomer, paulit po para at least isulat po ng mga members, mga viewers natin ngayon, okay? So ito na po isulat. usaptayo@sss.gov.ph. Yung usap tayo, triple S yan syempre, SSS So, U-S-S-A-P tapos T-A-Y-O @sss.gov.ph. Okay, mula kay Melchor. Hello, Sir Melchor Arutolfo from Famero. Ayan, sabi niya, sagutin na natin to, Sir Jomer. Kailan po i-resume yung sa UMID ID po? Actually, sa ngayon po, humihingi kami ng pasensya dahil wala pa po tayong ID capture sa mga branches natin. But, instead, ang pinopromote po natin ngayon is yung UMID card upgrading. Paano yan? Paano yan? So, ang kailangan nyo lang po yung mga miyembro ho natin na wala pang 10 years simula nung nakapagpa-capture ho kayo. So, pwede ho kayong mag-request ng UMID card upgrading. So, from UMID card, magiging UMID Pay card na siya. Ang syala. Diba? Ang bongga. Upgraded, no? Upgraded. Anong ganap kapag upgraded na ang yung UMID card? So, hindi na lang siya identification card kasi may ATM functionality na yan. So, di ba, yung iba baka nagkakaproblema sa DAEM registration. So, ito na isa sa mga solusyon kasi matik na siya na yung UMID card pay, yung UMID Pay card ninyo, registered na siya sa disbursement account. So, yung benefits ninyo, yung loan process ninyo, dyan na siya babagsak. Diba, dyan na siya papasok. Paano po bang proseso? Paano mag-apply? Okay, so ang proseso lang nito, ang kailangan nyo lang gawin is mag-login kayo sa inyong my.sss account. So, syempre, dapat nga, kagaya na nabanggit ko, wala pang 10 years simula nung nakapagpa-capture kayo. Okay? Kasi actually, ang gagamitin natin, syempre, same na mukha pa rin. So, kung ano yung picture ninyo. Huwag iba, no? Yes, kung ano yung mukha po ninyo 10 years ago, yung pa rin. So, ayun. Okay. So, medyo yung kasi magre-reflect kung ano yung yes, okay. kung yung details mo. So, parang ang gagawin lang natin, i-reprint lang natin siya. Yun nga lang, syempre, i-reprint na natin siya sa pay card na. So, hindi na lang siya identification card. Yun nga, kagaya na nabanggit ko, pay card na rin siya. So, ibibigay nyo lang yung consent po ninyo doon. And after that, yan, saan tayo pupunta? Sa Union Bank naman. Okay, so pupunta tayo sa Union Bank website or doon sa kanilang app, Union Bank app. Gagamitin lang natin yung mga credentials na naka-display din yan doon sa once na binigay natin yung consent natin doon sa my.sss. Yung consent po data sharing consent natin. So, yun. So, may mga ibibigay na details doon sa inyo na gagamitin naman ninyo once na kayo ay nag-login naman doon sa Union Bank. So, mag-open lang kayo ng account doon. By the way, ito, yung iba kasi sabihin nila, naku, Union Bank, mag-open kami ng bank account. So, baka, may maintaining balance. Wala po maintaining balance to. Diba? So, wala siyang maintaining balance. So, hindi rin maintenance lang.
Tapos Maintaining ano rin balance, yan, wala siyang maintaining balance, tapos hindi rin siya nagko-close. Yan. Diba? Iba Kasi to, ibang account to, kakaiba, diba? So, ano siya very convenient para sa mga miyembro natin. Syempre diba? gusto natin kasi iba yun, worry, diba? baka pag nag-open ako ng account, paano yung pag hindi nalagyan, Oo, diba? usually Baka pang tanong, magsarado. kailangan ba ng malaking halaga para makapag-open? Pero dito, Zero. Diba? hirit na natin to mula kay Shian Ablen. Hanggang anong edad po ba pwede mag-stop ng pag-remit ng SSS contribution? Ako gusto niya na mag-stop. Ganito yan kay ma'am or sir Sian. So, actually, for the country, kung employed po si ma'am or sir Sian, ang kailangan, mandatory ho tayo hanggang sa tayo po ay umidad ng 65 years old. Ayun. Para sa mga employed members yan ha. So, unless kung tayo ay separated na po, okay, so pwede na tayo mag-file ng retirement at age of 60. Ayan. Basta meron kang at least 120 contribution. Actually, yan laging paalala namin sa mga seminars namin, sa mga orientations, na the magic number for the retirement is 120. Correct. Minimum lang naman po yung 120. Yung iba kasi, ay naka 120 na ako, pwede na ba akong tumigil? So hindi po, minimum lang yung 120. Oh, okay. So kagaya nga ng tinatanong namin sa inyo, ano ba yung mga best practices ninyo to check your records, diba? So, kasi pag na-check ninyo yung records ninyo, pag nakita nyo doon, naka 120 na ako. So, sure ka na pagdating mo ng 60, pensioner ka na. Diba? Pero yun nga, minimum lang yung 120 as long as tayo ay employed. Tuloy-tuloy po yan hanggang mag-65 years old. Kasi iba, sir, di ba, bata pa, nakaka-120 months na nahulog. So, mag-stop na ba dapat? So, dapat hindi. Di ba? So, dapat hindi. Tuloy-tuloy. The more your contributions are, the higher it is, then the higher your benefit will be. Ayun, diba? take note of that, okay? Tip lang din para sa ating mga OFW. Actually, ito na experience, self-experience talaga to. Personal experience. Alam mo kasi, yung tatay ko, sabi ko nga, diba, isa siyang OFW. So, nag-start siya maging OFW, around grade 3 pa lang ako noon. So, wala pa ako sa SS. So, talaga nung naging OFW siya, hindi niya na nadagdagan yung kanyang contribution. Maraming ganyan ang kaso. So, buti na lang pumasok ako sa SS. So, ayun. So, doon natin nakita yung importansya. Kaya naman, pagkapasok sa SSS, ayun na, pinagpatuloy yung paghuhulog. Pinagpatuloy namin yung paghuhulog niya. Kasi nakita natin yung importansya. So, sana po, panawagan din para doon sa mga kapatid natin na OFW na pwede ho natin ipagpatuloy yung ating membership kay SSS as an OFW. Correct. Again, the more your contributions are, the higher it is, then the higher your benefit will be. Okay? So, yun lang ho lagi yung tatandaan natin. Hindi ho tayo habang buhay OFW. Correct. Ang OFW kasi, di ba, may trabaho yan. Kasi may hangganan. May hangganan diba? ng lahat. So, paano, maraming yung mga kaibigan dati ng tatay ko na hindi na na-renew yung kontrata. So, ayun na. So, wala na. Di ba? So, natigil na yung natigil na yung paghuhulog. Or natigil na, syempre, yung source of income nila. So, habang sana na medyo malaki-laki na malakas pa at medyo kumikita pa tayo ng medyo bongga-bongga, maghulog na tayo, magtabi na tayo ng paunti-unti. Magsubi. Yes. Kasi, again, pagdating ng panahon, walang ibang makikinabang dyan kundi tayo bilang miyembro. And of course, yung pamilya din natin. Mula naman kay Amirul Tidal. Ayan. Good morning, ma'am. Ask ko lang po, paano po kapag forgotten lost S number na po? How can I retrieve it online po? Wala po kasing malapit na branch dito sa amin. Kung walang malapit na branch sa kanila, so talagang effort, lalo sa mga provinces Kasi diba medyo may kalayuan talaga. So actually, last time nung pumunta kami actually we conducted seminar sa Lawag. So si Lawag pala yung nag-iisang branch lang natin for the whole Ilocos Norte na. So talaga imagine mo paano yung mga sa far from areas, diba talagang dadayuhin nila. Pero no worries para kay Am kasi kung nakalimutan ninyo yung SSS number ninyo, meron kayong way to verify. Una is by calling us. Yan yung natin, hotline natin, which is yung number natin is again 1455. At syempre yung usap tayo at sss.gov.ph. Nandiyan din yung sa CRMS natin. Pero yun, pwede kayo mag-email doon sa usap tayo at sss.gov.ph. Ilagay nyo lang yung detalye nyo doon. Magkwento lang kayo ng konti doon. Sabi nakalimutan ko na kasi yung SSS number ko Tapos lagay mo dito, ito yung pangalan ko, ito yung date of birth ko, ito yung mga pinasukan ko, your valid IDs. Yan. Attach ka rin doon ng mga supporting documents. Mula kay HR, Hanshan Plata. Tingin ko, company rep to. Okay. Regarding po sa SSS loan employee, nagkaka-penalty po ba si company if hindi nahuhulugan ni employee yung loan nila? Okay.
Okay. Meron po bang accountability ang isang employer kapag hindi nagbabayad ang empleyado? Dito papasok talaga yung ano natin yung tinatawag natin na employer legal obligations, di ba? Isa yan sa mga obligasyon ng ating mga employer na kung saan pagka yung ating empleyado may loan, obligasyon natin na ibawas yung monthly amortization sa kanilang sahod at i-remit yan kay SSS. Hindi lang natin obligasyon na aprubahan yung loan nila. Okay? I-certify yung loan application nila, i-deduct, i-remit kay SSS. May iba nagtatanong, paano hindi naman sa akin, hindi naman ako nag-certify niyan. Kakapasok niya pa lang sa company, sir, pwede niya pa bang pabawas yung previous loan niya? Opo, pwede. Actually, once na hinar po ninyo yung isang miyembro at meron siyang standing loan balance kay SSS, inaako na ho natin yung obligasyon to deduct and remit. Kaya nga po, nakalagay, isa yan sa mga obligasyon ng ating mga employer na pagka may newly hired employee ho tayo, pagsisecure po natin sila ng updated statement of account. Ayun. Hindi lang pwede yung chika-chika lang na parang may loan ka ba? Di ba? May loan ka ba? At sabihin naman ng empleyado, di ba? Ay, wala. Naku, loan, ew. Di ba? Okay, meron. Ay, matagal na po yun. Yan yun na po yun. Diba? Ayun so, na. Pala, naku, yung utang niya lumalaki na lumalaki na, di ba? So, again po, para matulungan din natin correct. yung ating tulungan empleyado. Naman talaga. Tulungan yan na kahit na hindi tayo yung nag-certify, again, hinar natin itong tao na to, andun na yung obligasyon natin na ipagpatuloy yung deduction at remittance. Okay? Para hindi na lumaki. Kasi tandaan po natin yung loan ho, yung iba, yung miyembro ho kasi minsan nakakalimot. Di ba? Pagka nangutang, nag-apply ng salary loan. Ayun, pagkatanggap, ayun, nakalimutan. May utang kay SSS. Dapat i-update si employer, di ba? Hindi ho kami nakakalimot. Ang SSS ho, automatic po yan. Opo. Ang masaklap doon, pagkadating na pagka ikaw ang miyembro ay na nag-file na ng kanyang retirement, binaawas natin yan. Di ba? So, sayang naman, di ba? So, kumbaga, kung sana nagampanan ng employer yung kanyang obligasyon na i-deduct, di ba? Correct. So, hindi na lumaki. Okay. Kay Sir Rene Ando Enriquez, Canayas po, 60 years old na po ang member and upon checking, nasa 93 pa lang ang total contributions. Can we continue paying as self-employed para ma-avail ang retirement? Thank you. So, ang ganda ng tanong niya. No? Ito yung binabanggit nga natin na 16 na Imagine mo sana kung nakapaghulog noon pa, kalakasan. Di sana, nagpe-pension na, di ba? At age of 60. Pero again, pwede natin yan. Pwede pa natin magawa ng paraan yan. At age of 60, 93 contribution, pwede siyang maghulog. Actually, dalawa yung option yan It's either yun nga, nabanggit niya, self-employed, or voluntary paying member. So, dagdagan yung contribution. Mabuo yung magic number natin na 120. So, ilan na lang yun? 93. So, 27 months na lang. Galing. So, nasa 2 years na lang yan, di ba? Wala pang 2.5 years yan. Dagdagan nyo na po. Sabi nga, konting kembot na lang po. Konting ano na lang, di ba? Konting kembot na lang, konti na lang yan. Konting subi-subi na lang. Yes. Pero napakagandang benepisyo naman na makukuha mula sa SSS. Tama. Okay? At pagka nag-retire tayo, lifetime yan. Lifetime, habang buhay po kayo magpe-pension kay SSS. Actually, tawag pa nga namin double lifetime kasi pagka yung miyembro upon the death of the retiree, alam nyo, 100% nililipat yan doon sa asawa. Correct. Legal spouse. Oo. Uy, may maganda tayong balita, sir, sa mga members, no? Kung kayo po ay nasa remote areas, abangan nyo po ang SSS e-wheels. Pwede rin nyo pong i-request ang inyong barangay para puntahan po kayo ng SSS e-wheels. Yes. At alam nyo ba, yung mga yung e-wheels na actually nakikipag-partner din kami with branches Okay. Yes, currently may mga pagka bumababa sila sa barangay or yung mga organizations yan. Kasama si member education kasi aside from the services, nagbababa tayo, meron tayong information dissemination. So yun. So at yan ang isa sa pinaka-top platforms na kinakampaign ngayon ng ating management, di ba? Yes, di ba? So kailangan na kasi actually pagka bumaba ka doon sa mga barangay, andun yung andun yung bulto ng miyembro na gusto nilang maghulog, pero hindi nila alam paano. Oo nga. Diba? Paano ba maghulog? Tapos ano bang magiging benefits ko? Kasi dati ako naghulog. Kagaya dati, pumunta kami sa Alabang Muntinlupa. Alam niyo po andun kami,
syempre nagkakanta kami. Andun ho kami sa may tricyclean. Okay. Diba? Sa ilalim ng init ng araw. Mukha kami nagtitinda ng kaserola doon. Char. Pagkatapos, pero ayun, ano po, pinaikutan lang kami ng mga tricycle driver. Ang daming tricycle driver doon, yung iba dati conductor ng bus, driver sa mga pabrika. Tapos yun na nga po, dahil sa pandemya, natigil. Ngayon, nagta-tricycle driver. So, ang tanong nila, gusto kong maghulog eh. Gusto kong dagdagan. Kasi na-verify nila. Yun ang kagandahan kasi sa e-wheels po, may dala kayong may verification tayo dyan. Actually, hindi lang verification dyan sa e-wheels may mga services yan. Like, mag-a-update ka ng records mo. Single to married. O kaya magdadagdag ka ng beneficiaries. Tumatanggap dyan. So, pwede, binababa natin yung mga servisyo natin. Sa branches, binababa natin yan. At after nun, mabiverify nila, pupunta ngayon sila sa amin. Na, sir, itong ganun nakita namin, ito yung hulog namin. Ano po bang dapat namin gawin? So, dun papasok naman yung counseling. Okay? So, again, napakarami ho na mga miyembro natin na natigil na sa paghuhulog. Hindi lang nila alam paano. Oo nga. Ayun nga yung sinasabi nating serbisyong ramdam mula sa SSS. So, question from RS Let. Hello po. Saan po pwedeng maghulog ng SSS contribution kung naka-base na po sa ibang bansa? At paano din po mag-apply for loan condonation? Ang gandang tanong naman ni RS Let, di ba? Actually, iniisip ko na yan kanina, yun sa loan eh. Okay. Sagutin muna natin yung unang tanong niya. Oo. Nasa ibang bansa siya. So, paano ba magbayad ng contribution? Correct. Okay, so marami ho tayong ways dyan para magbayad. May marami ho tayong mga, ang kailangan nyo lang po is mag-generate ho tayo ng payment reference number online. So, actually, ito po ang tip namin. Yung iba ho kasi, monthly ko ba yung gagawin? Quarterly. Kasi yung iba, syempre, busy mga OFW. Yun, totoo. Alam nyo po, kung halimbawa ang gusto nyo po monthly, isang beses nyo lang gagawin yan. Okay, isang beses nyo lang gagawin. Tapos sa susunod na buwan, may system-generated PRN na. Diba? So, ang gagawin mo lang, print ka na lang ng print. Diba? O kaya kahit hindi, screenshot lang diba? Kung walang printer, no worries, screenshot mo lang yan. So, tapos, sa case niya, as what? OFW member? As OFW. And then? Pagkatapos, may mga collecting partners na ho tayo dyan. May mga partners tayo overseas, may mga kapartner din tayo ng mga banks na nag-a-accept ng payment po ng ating mga OFW. Pwede rin kung halimbawa kung may kamag-anak ka dito sa Pilipinas, pwede mo pakisuyuan. Kagaya nga po namin, 'di ba? Yung tatay ko pinaguhulog, OFW siya. So, kami na lang ho, 'di ba? Yung pamilya niya dito sa Pilipinas, kami na lang ho yung nagbabayad. Yung trusted talaga. Yes, 'di ba? Yun ang kagandahan, 'di ba? So, marami tayong way para kumbaga para kahit nasa ibang bansa tayo, pwede nating bayaran yung ating contribution. Yung sunod na tanong naman niya, yung loan, diba? Yung loan condonation. So, good news po ito para sa ating mga miyembro. May mga past due short-term loan. Yeah. Kasi meron tayong tinatawag nga condonation? Yung consolidated. Okay. Yun kasi yung pagkakalam ng members condonation. May condonation pa ba? Ano na ho ang tawag? Meron. Sir? Pero ang tawag ho natin dyan ay Consolidated Loan Program with Condonation of Penalty. Pwedeng pakiiksian. Ang haba. Consol loan. Ayun, okay. Paano mag-apply sa consol loan, okay, sir? so sa consol loan gagawin lang ho natin dyan, online din po yan. Okay. Maglalagin lang tayo sa ating My.SSS account. Tapos, under the loans menu, i-click nyo lang po yung apply for Consolidated Loan Program with Condonation of Penalty. Bakit Consolidated Loan Program? Bakit? Kasi po, hindi lamang kung meron ho kayong past due short-term loan like salary loan, calamity loan, emergency loan, i-consolidate po natin yan into one account. Okay? And once kaya consolidated loan program. Gagawin natin siyang isang account tapos po i-merge natin yung principal at yung interest. Okay? Yun na lang ho yung babayaran natin. Okay. Yung penalty po subject yan sa conditional condonation. Okay? So bakit conditional condonation? Kasi once na ma-zero ninyo yung principal at yung interest, mazisiro din po. Yung inyong penalty. Ayun, may mga educational loan. Pwede ba dyan, sir? Ayun. Yun nga lang po, hindi kasama ang mga educational loan. Bakit? Kasi po mas mahaba ho kasi yung repayment term ng mga may educational loan. Ayun. Kaya hindi ho sila kasama dyan. So yun, well said naman. Okay. At saka ito po pala yung mga mag-a-apply, may dalawa ho kayong mode. Either full payment, one-time full payment, or installment. Yan. Kasi yung iba baka naman hindi naman ganun kalakihan yung principal at interest, 'di ba?
ang tip namin dyan, bayaran mo na. Isahan na lang, di ba? After applying for conso loan, kailan sila pwede mag-loan ulit? Kasi Oo, gusto syempre, pa nila mag-loan. Yun ang gusto nila Totoo. mga members After 3 months from full payment. Okay. O di ba, 3 months lang ang Pero payment. dapat yung hulog nila. Pero dapat tuloy-tuloy po ha. Oo. Hindi po siya matatag as yung tawag natin doon is defaulted conso loan. Okay, so hindi po siya magiging defaulted conso loan. So kasi po pagka defaulted conso loan yan, eto po. Paano kung halimbawa, sabi ng member, nag-apply ako. Okay. Unfortunately, nagkaroon ako ng emergency. So, hindi ko ngayon siya nabayaran. Hindi ko natapos. Alam niyo po, napakabait ni SSS. Ano? Kasi pwede ka na namang mag-apply uli. Di ba? Mag-apply ulit ng conso Loan. loan. Di Okay. ba? Oo. Hindi yung kagaya dati. So, may one more chance. Actually, hindi lang 1 more, 2 more, 3 more chance. Many Diba? chances, okay? At, di ba, imagine ninyo ha, pagka hindi mo nabayaran, bibigyan ka uli ng pagkakataon ni SS, apply ka na naman. Oo. At yung penalty mo, subject na naman yan for condonation. Ayun. Di ba? Oo. Yun nga lang, pagka yung accounting nyo natag na as defaulted conso loan, at na fully paid mo na yan, ang renewal na after 2 years na. Kumbaga yung sanction doon na lang. Oo. Di ba? Pero still, ang kagandahan, naka-renew ka, di ba? Nakapag-apply ka uli. Ang sinasabi ng SS, pahinga ka muna. Ha? Yes. Ayusin muna natin yung loan records mo, ha? Okay. Sir, may question dito mula kay Bern na Abes. Hi, Burma. Magagamit ko po ba yung SSS ko na nag-stop ako ng payment ng 2016? Okay, Ma'am Burma, ang sagot dyan ay isang napakalaking yes. Okay. Isang napakalaking yes. Pwede ho yan. Tandaan po natin, meron hong kasabihan kay SSS. Once a member is always a member of SSS. Hindi ho nawawala ang pagiging miyembro ho natin. Natigil lang ho yung paghuhulog ninyo 2016. Kung halimbawa, meron na kayong 15 months, ngayon po, gusto nyo ipagpatuloy yan, madadagdag lang yung magiging pang 51, 52. Hindi ho nawawala yung membership ninyo. So, mas maganda dagdagan. Yes, tama yan. Mula kay Lo Apura Liboon, good morning po. Saan po pwedeng kumuha ng PRN? Maraming paraan, di ba, Marami. sir? Oo. Siyempre, ang pinaka-easiest talaga dyan is via your My.SSS account. Saan pa? Mobile app. Wala kang laptop, wala kang desktop. May mobile app. Okay, pwede tayo. Download nyo lang po yung SSS mobile app natin. At wag kong kukuha ng PRN sa scammers, ha? Naman, nako, no to scammers. Parang awa na po ninyo. Mula kay Dory Martinez Cruz, ano ang pwedeng gawin pag hindi ko nakikredit yung retirement pension ng January at February 2024? Uy, ngayon lang, sir. Wala pang crediting. Naku, hindi na credit yung pension. Baka na-akop siguro. Di ba? Kasi meron ho tayong tinatawag na annual confirmation of pensioner. Posible. So ito ha. Anong kwento ngayon sa AKOP, sir? Di ba may latest tayo? Ayan. So nabanggit na nga ni ma'am. So di ba may latest tayo ngayon na yung AKOP natin o annual. Ano ba yung AKOP? Annual Confirmation of Pensioner Program. So ito po, parang sinasabi mo lang naman kay SSS, SSS buhay pa ako. Oo. So pag-pensionin mo pa rin ako ha. Tuloy-tuloy dapat ang pension ko. Anong age nga yung pwede, nire-record Eto na po. natin, sir? So, nirevise lang ho natin. May konting revision lang tayo dyan. Kasi dati, pag kayo mga pensioner po, retiree pensioner ha, to be exact, if they are residing in the Philippines, hindi ho sila required sa AKOP. Ngayon po, residing in the Philippines, isang retiree pensioner, pagdating ho ng 80 years old, required na ho tayo sa AKOP. Oo. Okay? Bakit nga ba? Bakit nire-require natin mga 80 years old sa AKOP ngayon? Kasi tinitignan natin kung baka mamaya, may ibang cases kasi baka mamaya hindi dineclare, di ba? Ng kanilang kamag-anak. Actually, maraming ganyan no? Di ba? Kasi lalo na kung medyo palong-palo yung pension, ako hindi dineclare ng kamag-anak na nagpaalam na pala ang tinawag na pala ni Lord, di ba? Oo. So, ayun, ang kumukubra ng pension, yung yung hindi naman karapat dapat. Oo. Okay? So, by the way, ito rin po, tip yan. Kaya kung may makakilala ho kayo dyan, alam niyo naman pagka nagkakatumpukan yung mga marites, di ba? Tapos naalaman, si ganito, patay na, pero yung anak kumukuha, di ba? Ganyan. Ako, i-report nyo na ho sa amin. Tulungan nyo rin po kami. Okay? Opo, tulungan nyo po kami. I-report nyo ho sa kasi, again, kung hindi naman po sila yung rightful beneficiary, di ba? Tandaan ho natin, pondo rin ho natin yan. So, pangalagaan din po natin. Para mapakinabangan ng tamang beneficiary. Yes. Okay? Mula kay Michael Monido Gavilanes, ma'am, ask ko lang po, kahit hindi po ba kami kasalang asawa ko, pwede po bang ilagay ang name ng anak ko sa benefits ng SS ko as beneficiary siguro, sir? Yes. Pwede, Sir Michael.
pwede mo ilagay yung anak mo as your beneficiary. Actually, hindi lang pwede. Dapat na ilagay mo yung anak mo sa beneficiaries mo. Kasi minsan, ito yung nagiging practice ng iba. Actually, hindi naman practice, pero kumbaga parang nakakagawa ng ibang miyembro na pagkakumuha na ng SSS number, minsan kung sino yung declared doon, hindi na na-update. Na dapat tungkulin din ho natin to update our records. Yeah. Ang anak po, pagka below 21 years old, they are considered as primary beneficiary. I-declare mo man yan sa hindi, primary, yes, minor pa rin yan. Magpe-pension ho yan. Kumbaga magpe-pension, tatanggap ho ng benefit kay SSS. Pero pag umabot na ho yan ng 21 years old, i-consider lang ho natin sila as designated beneficiaries provided na dineclare ho sila ng miyembro doon sa kanilang SSS record. Paano na lang ho kung doon sa yung mga anak niyo wala ho kayong dineclare. Oo. 'Di ba? At umabot na ho sila sa 21 years old. Pero sir, yung may mga dependent na medyo kanyan nakapag-asawa na maaga, ano mangyayari doon sa pension nun? So ito po ha, kasi 'di ba ang rule natin, 21 years old considered pa yan as minor. Okay. Pero pag yung bata ho umabot na ho sa edad na 18, tapos may kinakasama na. Okay. O kaya naman nag-asawa. Nag-asawa. Kahit wala pang 21, titigil na ho yan. Ayun. 'Di ba? I-address natin tong question mula kay Charmian Lim. Hello po sir, OFW from Kuwait. Tanong ko po, saan po, paano po mag-a-apply ng loan, condonation? Yeah. Love na love nila ang condonation, okay? Ano kasi ito actually kahit yung sa mga kakilala ko din na OFW, yung iba, ganyan. Employed kasi sila sa Pilipinas Tapos na-separate kasi nagkaroon ng magandang offer sa ibang bansa. Unfortunately, may naiwang utang sa Pilipinas. So, ito na ho yung pagkakataon ninyo. Again, kagaya ho na nabanggit ho namin, online na po. Okay? So, pwede ho kayo, mag-login lang kayo sa inyong my.sss account and under the loans menu, i-click nyo lang po, apply for Conso loan. Conso loan na po ang tawag dun sa condonation ho natin, ha? Yes. Yan, okay? Mula kay EJ Automart, pwede po bang ma-convert yung contribution ni Mrs. na bayad na lang sa loan? Uy, naku. Actually po, actually, nakapakinig na ako dati sa ano yan sa may ganyang practice kay Pag-ibig. Okay. Ayan, kay Pag-ibig ko kasi, parang pagkakarinig ko na is parang a year, pagka walang pumapasok na payment, talagang binabawas sa contribution. Yun nga lang po, kay SSSO kasi hindi natin pwedeng ibawas. Yes. Kasi alam nyo po, tayo po ay may pinapangalagaang benefits. Yes. Diba? Pinangangalagaan natin dyan yung sickness, maternity, lalo na yung retirement. Paano na lang, kasi kay Sir EJ, paano na lang kung yung misis ninyo, eksakto 120. Diba? 120 contribution, depension yun kay SSS. Oo nga. Binawas namin yung utang. Yes. Ay disqualified na ngayon sa retirement pension, diba? So, mga members, sir, syempre iba ang pagbabayad sa loan balance at iba ang pagbabayad sa contributions. Tama po. So, kaya po hindi ho siya binabawas sa inyong mga contribution. And, eto po, yun nga po ang pinapayonghan natin ngayon, diba, hindi na kailangan ibawas kasi meron tayong Conso loan. Diba? Apply na lang tayo ng Conso loan. Baka mamaya may magtanong dyan, naku, hanggang kailan ang deadline ng Conso loan? Oo nga, yan ang tanong. Walang deadline. Actually, nakasanayan ng members, no? Condonation ba? May deadline. Conso loan. Okay. Diba? Lagi sir, kasi paliwanag mo. Lagi na ang nangyayari pagka yung mga nag-a-apply ng Conso loan. Kaya actually, condonation nun Unang tanong, lagi kahit kami sa mga seminars namin, pagka nagtatanong sa amin, uy, kailan ang deadline? Kakaumpisa pala ng program, tanong kaagad, kailan ang deadline, di ba? So, ngayon po, walang deadline. So, kung halimbawa, kasi medyo tight ang budget ko ngayon, di ba? So, gusto kong mag-apply pero wala pa akong pambayad. Naku, no worries mga sir, ma'am. Kasi nga po, wala pa tayong deadline. Mula naman kay Manuel Gagar. Sir, good morning po. Paano po yung sa overpayment po? Ano kayang overpayment to? O baka overpayment ng loan siguro. Yes, assume natin sir, loan. Okay. So, kung sa loan po yan, pwede ho tayo mag-apply na tinatawag natin na overpayment applied to current loan or OPA-CL. So, ang kakailangan lang po dyan, kung employed, pwede ho yung employer ang mag-request.
Dapat nga. Kasi ang karaniwang nagiging kultura, practice, yung mga members na employed, sila yung pumupunta sa branch. Tama ba yun? Actually, ganito yan Kung employed tayo, dapat yung employer natin. Ayun. Bakit? Kasi nakay employer yung supporting documents. Correct. Yung report form, yung collection list, nakay employer. Yun kasi yung i-attach, yun yung hahanapin natin. Kasi doon po natin makikita, may overpayment nga ba talaga? At ilang buwan yung overpayment. Okay, so yun po. Employer Okay, unless tayo po ay separated na. Tapos, syempre, separated na tayo from our previous employer. Nahiwalay na sa trabaho. Tama. Tsaka pa lang po tayo, pwedeng tayo na mismo. Correct. Ang kailangan lang natin, bumabalik tayo sa employer natin, hihingin po natin yung mga supporting document. At tayo na ngayon yung magre-request ng OPA CL o overpayment applied to current loan. Current loan kasi kung may bago kang loan, i-apply lang natin yung overpayment mo from your previous loan to your current loan. Okay? Pero ito po, para maiwasan na natin yan. Syempre, di ba, kung pwedeng iwasan, bakit natin, mas maigi iwasan, di ba? So, yun ang natin. Paano maiwasan overpayment? Pagka tayo po ay mag-a-apply ng halimbawa salary loan, meron kinaltaso sa atin sa sahod natin na monthly amortization. Kakakaltas pa lang. Okay? So, gagawan pa ng report yan ng ating employer. I-remit kay SSS, gagawa ng report. So, ang tawag natin dyan, payment in transit. Okay? So, wag muna tayo mag-apply ng salary loan. Mabilis lang naman ang posting. Actually, lang yan minsan araw lang, wala basta ilang tamang araw documents, lang. Yes, diba? ang bilis lang ng posting. Pag nakita ninyo posted na hindi-deduct sa inyo, hala, sige, mag-loan ka na. Diba? Online, Online. Gamit ang inyong my.sss account. Yes, Okay? diba? Sir, acknowledge natin to mula kay Michael Monido Gavilanes. Hi, Sir Michael. Sabi niya, thank you po, sir and ma'am, sa pagsagot ng tanong ko po. God bless po, sir and ma'am. Naku, maraming salamat naman. At Sir Michael, huwag kang magsasawa, lagi ka manood. At i-share mo, syempre. Yes, okay. Mula kay DHL Casti, pwede pa din bang hulugan ang mga years na hindi ko nahulugan? Example, year 2020, 2021, 2022, at 2023. May retroactive ba tayo, sir? Nako, yun lang. So, kung bakante lang talaga yung mga years na yan, talagang yan ay mananatiling bakante. Okay? Mananatili ng bakante yung contributions na yan unless po tayo ay employed. Yan. Employed tayo during that period. So, dinedak sa atin. Actually, kanya hindi dinedak Diba? So, si employer nagkaroon ng lapses on their part. Maraming kasong ganyan. So, ang mangyayari dyan, si employer okay? Babayaran niya yung contribution including the penalties. Correct. Okay? Pero para sa kung tayo ay voluntary, self-employed, hindi na Bakante, mananatiling bakante lang yan. Paano kung may resistance si employer? Ay, nako, hindi ko mababayaran ng hulog mo. Anong gagawin ng member? Ay, nako, pumunta ka na kay SSS. Yan. Sa alimang tanggapan na malapit sa inyo. Magpakita ka lang, may ID ako, empleyado nila ako dati. Lalo na mas matindi pa kung meron ka mga payslip, correct, diba? Oo. Binawasan ka pero hindi ni-remit. Pumunta na kay SSS. Yeah. Reklamo na kayo. Mag-file na kayo ng complaint. Reklamo. Actually, lang naman yan nasa pag-uusap lang din sa ating mga employer. Minsan naman yung employer natin medyo nagmamatigas sa umpisa. Pero pag nakatanggap na ng billing niya sa SSS. Ayan na. Opo. Nakikipag-settle naman. Diba? Kaya make it a point na bine-verify niyo po ang inyong hulog sa SSS at ang records niyo gamit ang my.sss. Kaya panahon na po, mag-register na kayo at mag-create ng inyong my.sss account. Okay? Gawa lang my.sss o di kaya naman yung ating mobile app. Diba? Sa mobile app, makikita mo kagad, na-remit na ba yung download contribution? Na. Diba? Download niya na. Sir, address natin to mula kay Evelyn Ortega Santiago. Tanong ko lang po, ako po ay nagpe-pension pero namatay na ang beneficiary ko. Pwede bang magdagdag ng bagong beneficiary? Okay. Anong klaseng pension kaya? Pagpalagay natin retirement po. Baka retirement pension. So, kung namatay na yung kanyang beneficiary, actually pwede pa rin naman po. Pwede pa rin naman siya magdagdag. Yung nga lang po, titignan din kasi natin kung meron pa po bang qualified at may matatanggap pa po ba yung kanyang idadagdag na beneficiary. Tandaan po natin, ang retirement pension natin yan ay lifetime. And transferable po yan sa ating primary beneficiary. Sino ba ang primary beneficiary? Dependent legal spouse and minor child or children. Unless po yung anak natin
lagpas sa 21 years old, pero kung yan po ay, sila po ay congenitally incapacitated. Yun. May mga nakakalimot yan. Incapable of self-support. Yung iba ho kasi pagka narinig yung 20, hanggang 21, na paano yung anak ko congenitally incapacitated? Ganun ho kabait si SSS. Ganun ka-generous si SSS kasi itatawid ho niya yan dun sa anak niya yung pension. At hanggat nabubuhay. Actually, may isang seminar kami dyan, nagtanong sa akin. Sige. Ibig sabihin, sabi niya, hanggat nabubuhay. Paano ko yung bata, umabot pa ng, umidad pa, diba, tumanda pa, 40, 50 years old, diba? Oo, paano yun? So sabi niya, paano si SSS, hindi ba kayo lugi dun? Actually, masasabi mo kung titignan po ninyo yung amount talaga, diba, magkano lang inihulog, pero tinawid natin. Pero again, ang tinitignan ho kasi natin dyan is yung anak na hindi ho niya kayang, incapable of self-support. Diba? Wala siyang kakayanan na suportahan yung sarili niya, makapaghanap ng trabaho. Correct. So sa maliit na paraan man lang, si SSS makatulong dun sa anak. Ano talaga, that is how generous SSS is. Pagdating sa mga anak. Yan diba? ang target natin bigyan ng magandang coverage diba? at bigyan ng mga social security protection. Totoo. I-address na ho natin tong question mula kay Montoya Claire. Ayan. Kaya ang sabi niya, SSS, good morning. SSS, sana po ay matulungan niyo po ako. Ang aking concern kasi po ay sa maternity claim. Kasi po, nung December 13, 2023 pa po yung filing date. Tapos po, ang date na evaluate po ay December 29. Tapos ngayon, wala na pong update. February na po. Ask ko lang po, sana paano po. So, fina-follow up niya yung maternity niya. Mga ganitong kaso, sir, nag-file ng maternity online, paano po ma-verify ang kanilang status? Na-deny ba to? Na-approve? Ganito po yan. Pagka nag-file ho tayo ng ating claim online, meron ho laging corresponding transaction number yan. Reference number ba yan? Reference number. Because that will serve as proof that we have successfully submitted. Okay? Successful yung transaction natin. Yan ho yung gagamitin natin para po mag-follow up. Mag-email lang po tayo dun sa usaptayo@sss.gov.ph. Lalo sabi ni ma'am, December niya final. So lumagpas na ma'am, parang more than 1 month na. So pwede ho yan. Medyo nainit mo si ma'am. So pwede ho yan. I-email nyo lang ho kami dun sa usaptayo@sss.gov.ph. Yung screenshot ho ng kung meron ho kayo yung email notification na nandun na rin yung transaction number, screenshot nyo lang ho yun. I-attach nyo po dun sa email ninyo. Tapos ito pong concern ninyo, kahit nga po yung mismong tinype nyo na po yan, i-copy nyo na lang ho yan. Oo nga. Tutulungan ho namin kayo na i-follow up ho yung inyong yung case niyo kasi kung halimbawa po on process pa rin, anong nangyayari, bakit natatagalan? Oo nga, baka may email din po ang SSS, no? Yes, totoo, baka naman po may email si SSS na rejected because of the following reason, hindi lang po natin nakita. Check din po natin yung email address natin. Pero kung wala, then mag-email ho tayo sa usaptayo@sss.gov.ph. Yeah. Thank you, Sir Jomer. Mula naman kay Noradi Iglagan. Yung live-in partner ko po ay namatay na at kami po ay may 3 minor na anak. Hindi po sila makakuha ng pension or death claim dahil matagal mag-response o sumagot yung employer. Ano po ba ang dapat gawin? So, employed ang member, sir. Parang feeling ko may may negligence para sa part na employer kasi hinahabol niya yung employer, di ba? Parang si employer hindi nagbabayad ata ng contribution. Siguro hindi na i-report din, di ba, sir? Okay, so ito. So ganito lang po. Kung si employer ho hindi nakikipag-usap, hindi nakikipag-ugnayan kahit na anong lapit ninyo talagang wala. Punta na ho kay SSS. At kami na mismo ho yung makikipag-ugnayan doon kay employer ninyo. Kung ayaw ko yung pansinin, baka naman ho pagka pumunta ho kami, baka pansinin, pag hindi pa rin ho kami pinansin, ayun. Good luck na lang sa kanila talaga, di ba? Oo nga, sa mga ganyang klaseng employer naman po, tulungan na ho natin kasi namatay na nga po yung member at empleyado nyo, no? Diba? Imagine po ninyo, lalo na yung kung maliliit pa yung mga anak. Actually, may dating case na ganyan na yung nanay ko naman nilapit sa akin. Security guard. Parang ganyan din 3 din na minor child. Tapos hindi sila kasal. Live-in partner. So definitely, yung asawa kasi, o si security guard, hindi siya magpe-pension. Tapos ito, yung asawa, na actually security guard din, yung asawa, may mga contributions na missing. So talagang, hinabol natin, nakipag-ugnayan tayo doon sa employer, doon sa branch. Actually, sa branch na mismo talaga, at sila na yung humabol doon sa employer. Sa kagandahan naman, ngayon, nagpe-pension na. Saan naman pwedeng lumapit? Siyempre sa SSS branch, diba? Yes. Lapit ako tayo sa
sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS. At syempre, patuloy pa din natin ini-implement yung number coding, di ba? Naman. So, yung mga nag-e-end po ang SSS number ng 1 and 2, Monday, 3 and 4, Tuesday, 5 and 6, Wednesday, 7 and 8, Thursday, at pagka 9 and 0, Friday. Ayan. Question ni Agnes Basilad. Good morning, sir, ma'am. If single po ang member, sino po ang beneficiary? Kung namatay ang beneficiary, makaka-claim pa po ba ang nakadeclare? Ang gandang tanong ni Ma'am Agnes. So, ngayon ang tanong niya na is yung mga beneficiary, di ba? So, ang tanong niya, single yung membro, so sino ang beneficiary? Opo. Kung single po ang member, so i-assume natin wala siyang kahit anak. Okay? So, kasi pwedeng single pero may merong anak anak, diba? oo. So, i-assume natin na totally single talaga siya. So, ang number 1 dyan, parents, magulang, nanay at tatay. So, sila po ang mga secondary beneficiaries. Then, susunod ho yung designated natin. Sino po ang designated? Yung nilagay po ninyo sa inyong SSS record. Balikan po ninyo yung E1 at E4. So, sino ba yung nilagay nyo sa E1 at E4? Baka nandun yung mga kapatid ninyo. So, sila ho yan. Or, baka yung mga pamangkin ninyo, dineclare ninyo as beneficiary. Sila ho yung consider natin as designated. Yung nilagay po ninyo doon sa inyong SSS record. Kung wala na rin po tayong mahanap na designated, halimbawa, hindi nakapag-declare ng designated beneficiaries, panghuli po yung legal heirs. So, this in accordance with the law of succession na yung family code natin. Okay, so, sino yung immediate family? Ang tinitignan na ho namin dyan, family tree. Pero syempre sa Pilipinas, hindi lang tree. Forest. Diba? So, yun ako. So, kung sino man ho doon, yung unang-una, siya ho yung babayaran natin. Oo. Thank you, Attorney Jomer. Naman. Wala kay Jana. Yung boss ko yun. May bayad po bang mag-pa-update from employed to self-employed? If ever po, real time po ba mag-update? TY, sir. Naku, unang-una, syempre wala pong bayad. Oo. Kaya yan nga po yung sinasabi natin kasi minsan baka sa mga scammers, diba? Uy, update kita, diba? From employed to self-employed. Kasi sa SSS may bayad. Sa akin, diba? maliit lang. Maliit lang, diba? Mali. Wala hong bayad. Oo. Diba? Actually, from, kung mag-update ho tayo from, halimbawa, employed to self-employed, all we have to do is accomplish the Form E4. Ilalagay lang ho natin ano yung source of income natin, magkano yung monthly and yearly earnings. Kasi yun po yung pagbabasihan ng ating contribution kay SSS. Wala pong bayad ang pag-update ng records, pag-update po ng membership type. Maglalagay ka, magpapalit ka mga beneficiaries. Libre lang ho yan. Pati yung form, wala hong bayad yan. Yes. Okay. On that note, Sir Jomer, meron po ba kayong mensahe pa sa ating mga members? Okay. So, again, ang mensahe lang po natin, sabi ko nga po, diba, napag-usapan natin kanina yung mga OFW. Muli po, kung tayo bilang OFW, hindi pa ho tayo nakakapaghulog, ipagpatuloy na ho natin yung paghuhulog ho natin. Huwag nating antayin na dumating yung time na parang too late na, diba? So, sana po hanggat maaga pa, hanggat malakas pa tayo, hanggat tayo ay kumikita pa, makapagsubi na tayo. Correct. Para sa ating inaharap. And at the same time din po, yung ating mga loans. Huwag ho natin kalilimutan. Natutuwa ho kanina, ang daming OFW na nagtatanong dun sa kanila ng loan condonation. No? Kasi di ba po, kagaya na nabanggit din natin kanina, yung mga loans ho natin, ibabawas ho yan sa ating final benefit. Diba? So, at least hanggat kumbaga, kumikita na sila, ma'am and sir, mabayaran na rin. Okay? So, again, tignan natin yung records natin. Always update our records. Check your records. Tingnan niyo yung contributions ninyo. Tingnan niyo yung loans ninyo. Tingnan din po ninyo yung, again, yung records nga po, pangalan. Baka mamaya, iba pa yung pangalan ninyo kay SSS. Date of birth. Correct. Yung iba kasi nagpatanda dati, nagpabata. So, ayusin na ho natin. Para pagdating ng panahon, pagka magpa-file tayo ng ating benefit kay SSS, very smooth at masasabi natin, buti na lang may SSS. Ayun, yun yung catch. Okay? Diba? Maraming salamat po. Magpapaalam na tayo. Yes. Dito lamang po sa inyong paboritong programa, ang Usap Tayo! Usap tayo. Attention, SSS pensioners! Simula sa March 2024, ang mga retirement pensioner na 80 taong gulang pataas na naninirahan sa Pilipinas ay kailangan na rin mag-comply sa Annual Confirmation of Pensioners or ACOP program. Pinapaalalahanan din ang retirement pensioners residing abroad, total disability, death or survivor pensioners, pati na rin ang dependent children under guardianship na sumunod sa itinakdang ACOP schedule. Tiyaking mag-comply sa ACOP upang patuloy ang pagtanggap ng pensyon. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts.